Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. O yung pong mga nasa labas, maluwag pa ho tayo dito sa loob. Baka ho kayo maulan magpabanyos pa kayo. Pwede yung pumasok sa loob. Baka ho nahihiya lang kayo. Wala pong problema. Mas maganda po dito sa loob. Mas maliwanag. Marami po kayo maiintindihan at matututunan. So, to start the evening, ito po ang una ko pong tatawagin para magbahagi. Maaaring ito po yung isa sa pinaka-importanting araw para sa kanya dahil idinaraos po niya ngayon ang ika-10. Hindi ko alam po kung 10, 10 taon na anniversary niya dito sa Divine Mercy. Palakpakan po natin ang kapatid nating si kapatid na Mirna Andrada. Lakasan po natin, hindi po yata nadinig Marami pong salamat. Salamat anak, muli papuri sa iyo Panginoon. Kaninang umaga po, hindi po natuloy ang aking pagbabahagi, subalit ako po ay nakapagpasalamat naman sa Ama, bagamat ang luha ko po ay pumapatak, hindi po luha ng lumbay, kundi galak na galak po ang puso. Bagamat nandiyan na po ang mahal na Apo, nakapagpasalamat po kaming apat na magkakapatid sa Espiritu. Kaya purihin po ang Ama, sa kabila ng maraming pinagdaanan, sa loob ng 9 na taon, nandun yung paggabay niya. Amen po ba? Kaya po, gandang gabi po, Mother. Maraming salamat po sa masarap na inihanda ng Panginoon sa pamamagitan nyo. At nais ko pong hiramin at tawagin ang ating kapatid na guro upang ako'y samahan niyang umawit. Salamat po, Mother. Bagaman po, mga kapatid, ang awiting ito sa tuwin ay inaawit namin kasi po, ang hulugan po ng awiting ito ay ipaglaban ang kalooban ng Diyos sa kabila ng mga panakanakang pagsubok at kung ano-ano pa. Na dahil sa mga pagdalisay na yon, higit nating nararamdaman na siya'y buhay. Amen po ba? Kaya po, maaari po bang ito pong awiting ito ay para po sa ating Panginoon. Okay, para po sa, siyempre po inaandog po namin unang-una doon sa may anniversary ngayon, si kapatid na Mirna at si kapatid na Alan. Ang mga apat po yan, si kapatid na Monet at na, anong asawa niya? JR. Si kapatid na Mirna at si kapatid na Alan na concern. Yeah. Salamat sa mga putat ng mangga na nadaanan natin sa gilid ng bakod na magsisilbing kagalingan ko. At salamat din kay Tita Emma sa walang sawa nagpapakain sa akin ng taba ng baboy. Kaya ako'y tumaas ang presyon. Pero ngayon po, hindi na po. Ganun po kasi niya ako kamahal. Pagpanik ko po sa taas, alam niyo po, kape Tita Glog, sumukape. Ayan, ganyan po yan si Tita Emma. Pagkatapos po nun, pagsasandok po niya ako na kung ang ulam may pata, wala pong makikialam. Itatabi na po niya taba para sa akin. Ganun niya ako kamahal. Ngayon po kanina, binibigyan na naman niya ako ng taba. Sabi niya, Gloria, gusto mo taba na naman. Sabi ko, wag mo akong patayin. Sabi ko naman po. Kasi po yung malabis na pagmamahal ay nakamamatay. Kaya kailangan all in moderation. Kailangan ay pantay-pantay lang. Tita Emma, salamat sa pagmamahal mo. Damandam ako. Kaya ngayon, ang iyahain mo sa akin ay putat ng mangga at dahon ng suha. wala pong masabi siguro. Birthday ni Tata Amang. Siyempre kailangan
nandito tayo para magbibigay tayo ng saya, aliw, pag-asa sa ating mga kapatid. Sa kabila ng ang bawat isa ay dumaranas din naman ng mga pagsubok, dumadanas ng kapighatian, di ba? Pero ang Diyos ay tunay na tagapag-aliw. Sabi ko nga kay kapatid na Mirna, kapatid, saan verse ng Bible matatagpuan yung mga balo ay mahal at kinalulugdan ng Panginoon? Kasi po, hindi ko nga po alam kung saang verse yun. Kaya, nananawagan po ako sa inyo, i-text niyo po sa akin kung anong verse. Ecclesiastico po, ano. Kasi gusto ko yun di ba? Yung mga balo, inaaliw ng Panginoon. Okay, ngayon po ang awitin na ihahandog namin sa inyong lahat. Pag-asa na sa'yo ang ligaya, piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin ko ang buhay kung hindi ka kapili. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Wala na. Maraming salamat po. Ganyan po kasi ang anak ng Diyos. Pagka masayang-masaya puso mo talagang sa awit pa lang. Uy, ba't iniwan mo na ako rin eh? Isa pa rin pong awit. Ayan. Kasi po, malabo po kasi ang aking mata, kaya kailangan meron akong kopya. Ito na lang. Okay, muli po, para po ulit sa inyo lahat, ako po ay kinagagal ko po, ibalita sa inyo.
Alam ko na ako talagang sadyang pinagaling na ng ating Panginoon. Mababa na po ang aking presyon. Salamat, purihin ang ating Diyos na buhay. Nagpapasalamat ako sa aking mga kapatid. Kay Tita Emma, laging nakangiti. Hindi na rin po ako nagkakape ngayon. Bawal ang kape. Ang iniinom ko po ay sa umaga pa lang ay dahon-dahon na yan. Yung pong mga nakikita sa gilid-gilid ng bakuran. Over the bakod, kumukuha kami ng mga dahon-dahon. Salamat sa inyong lahat, kay Tita Dory, sa nagbibigay ng putat ng mangga. Thank you. Salamat po sa inyo. At, siyempre po, ayan po si kapatid na Melissa. Salamat din sa araw-araw na binibigay niya sa akin na supply na dahon ng suha. Kapatid, salamat sa iyo, kapatid na Melissa. At kung paano nga po kami ay galak na galak, sa kabila ng ating mga nararanasan sa ating buhay, iba't ibang problema ang ating dinaranas, iba't ibang pagsubok ang ipinagkakaloob sa atin, alalahanin po natin na hindi naman po ibibigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin kaya. Sabi ko nga siguro wala nang masigit na hihirap pa yung mawalan ka ng kabiyak ng puso o minamahal. Subalit sabi nga, ang Diyos ang mag-aaliw sa aming mga balo, lalo na po sa mga kasama ko na wala na rin mga kabiyak ng puso. Ang Diyos ang sa atin ay gumagabay, tumapatnubay. Ang Diyos ang sa atin ay tunay nagmamahal. Kaya ano pa nga po bang pagmamahal ang dapat pa nating hanapin, kundi ang patuloy na tayo ay magsumamo na lamang sa Kanya, na anuman ang danasan natin, patuloy na bigyan niya ng dugtong ang ating buhay upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Kaya po ngayon, ang awit pong ito ay inihandog ko pa rin po para sa ating Panginoon, sa inyong lahat. Nawa po'y madaman nyo ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng awit na ito. Happy birthday po ulit, Tatamang. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you even when I'm lonely and in pain. I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour empty. I can see you, Lord, whenever I pray. Para po sa ating hinirang kinalugdan ng Espiritong Banal, ang mahal na Apo Kunching na ginamit sa atin upang tayo, ang bawat isa ay ganap na buksan at kumilala sa ating Diyos na buhay. I'm so blessed, my Lord, I can see you in a smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I can see you in this bond, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour every day. I can see you, Lord, whenever I pray.
see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Opo, totoo nga po na papaano nga po ba nakikita ang ating Panginoon? Gayong siya Espiritu lamang. Subalit, katulad po ng sinasaad sa awitin, ang ating Panginoon, ating po siyang nakikita sa pamamagitan ng ating pananalangin. Ganun po ako. Sabi ko nga po, sa tuwing na ako'y nagdarasal, talaga pong inaamin ko po sa aking sarili, hindi po ako nakakapanalangin ng mahaba. Hindi po ako nakakapanalangin ng matagal. Kundi, nananalangin po ako kung ano po yung nilalaman ng aking puso at kalooban, yun po ang sa tuwing na ay inihahain ko sa Ama. Bagamat, sabi nga po, lagi namang alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Alam ng Panginoon kung ano yung kalumbayan natin. Alam din ng Diyos kung ano yung mga bagay na pangangailangan na hinihiling natin sa Kanya. Subalit, bakit po tayo patuloy na nananalangin? Upang sa ating pong pagdulog, higit natin po siyang makasama, makilala sa pamamagitan ng ating panalangin. Saan natin nakikita ang Panginoon? Nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan po ng mukha ng ating kaibigan, sa ngiti ng isang sanggol na walang kamalayan. Nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng magagandang bulaklak. Kung paano nga po, saan nga po ba nagmula ang lahat ng ito? Kundi ito ay lalang ng ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Gloria at kay Tita Mirna. Thank you po sa pagbabahagi ng isang awitin. Ang susunod po na magbabahagi ay si kapatid na Chit Sangguyo. Palakpakan po natin si kapatid na Chit. Papuri sa Ama, sa Diyos, at sa Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad, sa mga caps. 1, 2, 3. Sa mga choir. Kaya Tita Mirna, happy anniversary. Sa mga tagasunod na katulad ko, magandang umaga po. Pakibati nga po ninyo yung mga katabi natin. Kumusta ka na? Salamat na andito kayo. Okay po. Okay. Kahit po ilan lang tayo, sana maging tuloy-tuloy ang ating kasiyahan at pagpupuri sa Panginoon. So muli po akong tumindig dito upang pagbunyi ang kadakilaan, kahiwagaan ng Panginoon dito sa dambanang ito. Sa mga taong pong inilagi ko dito, sobra-sobra po ang mga pagpapala at biyayang kaloob ng Ama. Subalit nga po, sa bawat biyaya, marami din naman pong pagsubok. Mayroong mabigat, mas mabigat, mayroon din pong pinakamabigat. So, siguro po unahin ko yung na-share ko na po yung mabigat, yung pinakamabigat. Nung pong January, yung pong anak ko ay buntis po siya. So magpapa-check up lang po sana sa Makati Med, pero hindi na po siya pinauwi. At yung po daw bata ay humihina daw po yung tibok ng puso niya. So pinauwi lang po yung asawa niya para kumuha na lang ng gamit.
gamit at ako po ay tinawagan na lang po at ura-urada po ay nagpunta ako sa ospital. So, nung pong ano na yon, time na yon, so, inano na po yung apo ko. Sa panganay po yon. So, in-schedule na po yung kanyang sinisarya na po siya. Kasi po nga ay baka daw po mapano yung bata. So, kahit hindi na po due date ay biniyak na po siya. So, nakaraos na po sa matuling sabi po ay nakaraos na po siya. Pero siya po, nung makaraan na, ay eto na naman po yung ay pagsubok. Na high blood na po. Pero ano na po yung bata. So, nung po mga ilang araw, patuloy po yung pag-check up. Masayang-masaya po kami dahil nakaraos na nga po. Ninonitor na lang yung kanyang blood pressure. Umuwi na po kami ng bahay. So, ito na nga po yung pagsubok na matindi. Pero, awa po ng Diyos ay sa pagdulog namin sa Kanya ay kami ay ginabayan. So, nung makaraan po ng 5 araw, lumaki po yung tiyan ng bata. Days lang po yun, after 5 days lang. Lumaki po yung tiyan niya and then, hindi na po, nung pong nakakadede, pero nung pong huli, hindi na po siya, lumaki po siya parang bato sa tigas. At nanilaw po siya, tinirik ang mata. So dinala po namin siya sinugod po namin siya sa ospital ulit doon sa kung saan siya nanganak. Sabi po nung napakarami pong ginawang test. Mayroon pong x-ray sa harap, sa side, sa x-ray po lahat. Hindi nga po ma-detect kung saan at kung bakit lumaki ang tiyan ng bata. So, meron pong marami pa nga, may ECG, marami po. So, ngayon po, sabi ng doktor, kailan daw po ang operasyon? Sabi ko, Dok, magkano po ba? Sabi niya, 800,000. Naku po, Diyos ko, Panginoon ko. Sabi ko, saan po kaya kami ura-uradang kukuha nun? Kahit, talaga pong ako sa pamamagitan ng ikango po sa pagpunta-punta rito. Panalangin po ang aming baon. Wala po kaming ganong kalaking halaga. Sabi namin, Dok, sabi ko sa Ama, Diyos ko, paisip mo po kung anong gagawin namin nung anak ko. Sabi ko, kasi po yung, kami lang po kasi po yung bali biyanan niya sa Bacolod po. So, hindi po sila kumbaga hindi siya makapunta rito para tulungan yung aking anak o yung manugang. So kami lang po 3. Sabi, Dok, sabi ko, Ama, gabayan mo po kami. Talaga pong napakadakila ng Panginoon at buhay na buhay. Feel na feel ko po na buhay ang Diyos, sabi ko. So pinaisip niya po, sabi ko, Ama, saan po kaya dadalhin yung apo ko? Kasi po talagang wala po kaming ganong kalaking alaga, sabi ko. Meron po ba kayo, ang tanong po, meron po ba kayong alam na government hospital? Sabi niya. Meron po sa National Children's Hospital, nandun po yung, sabi niya, may kakilala ba kayong PEDIA? Sakto po naman yung kapatid na Mario dito, nagpupunta po sila sa kapatid na Mirna. Kapatid po si Dr. Panyang. Diyan po nagkiklinik, di po ba, diyan sa Sitio 4. So, dinala po namin doon, sabi nung, sige po, dali natin kahit gabi po Ala nga po kaming ganung pera, kaya ura-urada, nilipat namin ang ospital. Sabi niya, sige po, buti na lang talagang napakabait po ng Panginoon. Kasi po, tinawagan ko po siya, wala pong agad po siyang nakasagot na, sige, sabi niya, dalhin niyo yung mga abstract, at saka yung mga ng doktor para matingnan natin dito. So, kumuha po kami ng ambulansya at saka diniretso na po namin sa National Children's Hospital. Pagdating po doon, andun naman po yung si Dr. Simbol po yung Panyang Simbol. Kamag-anak pa rin po nung mister ko, kaya kumbaga siya po ang pinakamataas na parang direktor do sa National Children's Hospital na yon. So
So yun nga po, talagang hindi kami pinabayaan ng Panginoon kasi po, yun nga po, pagkatingin doon sa mga CD, sa mga x-ray na sabi daw po, in-schedule na nga po yung apo ko. Tapos nga po, gumawa siya ng specialist doon sa St. Luke's na mag-o-opera. So dalawa po yung nagtulong-tulong. Kasi po talagang ala po kaming tulog kasi po yung bata. Ang pinakamahirap po sa bata, iyak po ng iyak, hindi niya masabi yung kanyang masakit. Hindi po kagaya ng yung may isip na masasabi ko ano yung masakit. Talagang puro yak po, araw at gabi, puro yak po ang nangyari. So talaga pong sa pamamagitan nga po ng pagdulog sa Panginoon, so idinaos na po yung operasyon. At alam niyo po, talagang ako po talaga pong hindi pinagkatiwala ko po sa Panginoon. Panginoon, kayo na po ang bahala sa anak ko kung ano po ang kaloob nyo. Ay sa aming tatanggapin. Pero sana po ako pagkalooban pa nyo ng buhay yung aking apo. Kasi po, naka 10 days na nga po noon. Ito na po nung na-schedule. Alam niyo po, nakita ko ang apo. Para bang sa vision ko po ay nandun siya, nakaharap siya dun sa akin po. At purihin ng Panginoon. Gusto ko po talagang lumundag at pag sigawan na buhay ang Panginoon. Kasi po, nabuhay yung aking apo. Hindi po ba napakabait ng Panginoon? Sa ngayon po, patuloy lang po yung check-up. Talaga pong, yun po kasing bihira daw po yung sakit na yun eh. Yung pong bituka niya, hindi nag-abot doon sa puwit. So nalanta po yun, hindi siya nag-develop. Kaya daw po pala yung bata, kahit na parang maliit doon sa edad niya. Yun nga po pala yung diferensya. At saka po yung born screening, after 3 weeks pa po kasi marirelease. Kaya po yun, panayang talaga pong nung pong dalhin sa kwarto, talaga pong purihin, buhay na buhay po ang Diyos. Salamat po, walang hanggang pasasalamat. Tayo po bilang tagasunod, ako po ay sa sarili ko ay talagang nagpapatunay na napakahiwaga, napakamasurpresa ang Panginoon. Isipin niyo po, talagang days lang yung bata, nakipaglaban siya. Tinirik na po yung kanyang mata, 14 na lang daw po yung kanyang dugo. Talaga pong kami ay hindi namin basta dasal na lang po ako ng dasal. So yung pong tatay, kaagad-agad nagpakuha po ng dugo. Parang nakahiga po silang pareho, sinabayan po nung pagsasali ng dugo. Yun nga po, medyo napakaputla po, dilaw na dilaw. Di po pa mapakabait ng Panginoon, mapaghimala, talaga po milagro. Sabi ko nga po, it's a miracle. Miracle po yung baby. Tawag po siya miracle baby. Papuri po sa Diyos. Talaga po, tayo po ay patuloy na magtibay, mga kapatid. Dahil po dito ko talaga nasumpungan ang kapayapaan, kahiwagaan, lahat po nata ng ninanais natin na sa ating sarili ay nandito na po. Wala na po tayong hahanapin pa. Lahat po ng kahilingan natin, magtibay po tayo at maghintay po tayo. Sigurado po, 100% po ibibigay. Yun po ang pangako sa atin ng Panginoon, wag tayong malumbay. Although sa mga iba may mga problema tayo. Pero yung pong kapalit no, sobra-sobra. Yun nga po ang pinalit. Sobra-sobra po talaga. Kaya papuri sa Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat, kapatid. Talagang pagkakaloob ng Diyos wala imposible. Sabi nga po. Ang susunod po na magbabahagi ay ang kapatid nating si Arlene Relente. Palakpakan po natin.
Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Nais ko lamang pong ibahagi, bali, kaninang umaga po, habang nagtatala po ang mahal na apo sa Facebook po ng mensahe, tinuran po niya sa akin kung bakit may lumbay po sa puso ko. Hindi ko po maipaliwanag kung bakit ako nalulumbay. Parang before po kami mag-internet, galak po ang puso ko. Parang sa tuwina, excited po ako na gamitin ng Ama sa kalooban niya. Sapagkat sa aking pong pagtupad ay isang kagalakan na mapaglingkuran po ang ating Panginoon. So ang sagot, hindi po ako sumagot sa mahal na apo dahil hindi ko nga po maipaliwanag ang damdamin na lumbay. Na wala naman pong sumasagi sa isip ko kung bakit ako nalulumbay. Wala naman pong bagay na dapat ikalumbay. Subalit, pagkatapos po naming magtala, tumawag po yung ate ko na yung pinsan ko nga po nagpupunta dito, sumumpong naman po yung sakit niya sa puso. So, ganun po ang ating Panginoon na bilang espiritu, pinapadama po niya yung lumbay dahil may kaganapan po. Subalit, ano nga po ba ang binago sa akin ng Panginoon sa dakong ito? Kapanatagan, sapagkat sa tinuturan po ng ating mahal na apo na kung hindi pa takda, hindi pa babawian ng buhay. Yun po yung lagi kong tinatala sa kaisipan ko na Ama, kung ano po ang kalooban mo, siya po ang maghari, siya ang maganap. Sapagkat kung ako po bilang tao, wala po akong magagawa. Kaya tatanggapin ko kung anong loobin ng Ama, sapagkat yun nga po ang pinundasyon niya sa akin sa dakong ito. Yun po yung tinala niya sa kaisipan ko kung papaano nga po ang lahat ay kaya niyang hawakan, ang lahat ay kaya niyang isaayos. Kaya gano'n na lamang po ako nagpapasalamat sa Ama na sa bawat araw nagbimithi po ako na wag na pong mawali yung isip ko at damdamin sa Kanya. Nasa ko rin pong ibahagi kung papaano ko po ipinaglaban ng dakong ito. Sapagkat nung mga unang araw ko pong paglilingkod, ang mga kapamilya ko po ay against po sa dakong ito. Nag-aaway-aaway po sila sa amin na bakit daw nagstay po ako dito, sayangin ko daw po ang buhay ko, ba't di daw po ako magtrabaho, nag-aral pa ako, tapos dito din po pala ako. Subalit, kay buti ng Ama, kay dakila niya, hindi man po sa una ay ganun ko siyang nadama, subalit nagsumakit at nagsumika po ako na sa aking pagdulog, dinadalangin ko po sa Kanya na magpadama siya sa aking lubusan, sa Kanyang kalaliman, sa Kanyang katalinuhan, sa Kanyang kapangyarihan, ay mabahaginan po ako. Sa akin pong pagsusumika, bagamat bilang tao, nagkakamali pa rin po. Nandun po yung pag-ibig ng Ama na may binahagi po siya sa akin upang madamo ko po siya, upang makita ko po kung papaano siya gumanap, kung papaano siya kumilos sa aking buhay. So, nung mga unang taon ko po, bali 2 years na po ako dito sa aking paglilingkod. Pag umuwi po ako sa amin, lagi pong may lumbay, laging parang takot akong umuwi, parang gusto ko na agad bumalik dito sapagkat iba po'y tingin sa akin ng mga tito ko, ng mga tita ko. Laging may tanong, nag-aaway-aaway po sila dahil sa akin. Subalit tahimik lang po ako. Siguro po, nung mga panahon na yon, every 3 months po akong umuwi dahil ayoko na lang po magkasala. Subalit, kumilos po ang ating Panginoon sa ika-2 taon ko po na paglilingkod nung last May po. Sabi nga po, pag matapat kang naglingkod sa Kanya, ang lahat kaya niyang pihitin ang kaisipan at damdamin ng tao dahil hawak nga po niya ang lahat. Isa-isa po niyang hinaplos ang damdamin at kaisipan po ng unang-una po, tita at mga tito ko, sa kaganapan po na nagkaroon ng karamdaman, napilay po yung tita ko. Dahil po doon, hindi po ako nalumbay sa mga kaganapang yon, kundi bagkus nagalak po ang puso ko sapagkat pinaganap po niya yaon upang sila'y mabuksan, upang sila'y makadama na ang dakong ito, ang Diyos na buhay ang ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Kaya po ngayon, pinalaya po ako ng ating Panginoon sa Kanyang kahiwagaan, sa Kanyang awat habag. Pag umuwi po ako ngayon,
may galak, masaya, sapagkat tanggap na po nilang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Na tuwing uuwi po ako ngayon, excited po ako, masaya po ako, at nagmimithi po na makapaglingkod po sa kanila, maibigay ko yung sarili ko bilang kapatid, bilang anak, bilang pamangkin sa kanila, na hinihiling ko, Ama, gamitin mo po ako kahit sa maliit na kaparaanan, na maipakita mo sa kanila na tuwirang ikaw nga po ang pinaglilingkuran namin sa dakong ito, na sa simpleng paghaplos ay makakadama po sila ng kaiba, ng haplos ng isang bilang tao at isang dinadaluyan ng banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa buhay ko po ngayon, tuwiran ko pong hinihiling sa Ama na sa bawat araw ang kakontenduhan sa buhay ay aking madama, ang kagalakan na nagmumula lamang sa Kanya, na yun po ang maging kasiyahan ko ay ang makapaglingkod, na bagamat kung minsan po, bagamat gumaganap na ay parang naaagaw pa rin, subalit nandun po yung damdamin ko na maging galak po ang mapaglingkuran ng ating Panginoon at kasiyahan sa aking puso na maibigay ang aking katauhan para din po sa aking mga minamahal sa buhay. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat kapatid. Ay, kilala ko na. Arlene Relente. Okay. Ang susunod po, tinatawagan ko po yung kapatid nating si Jason Meneses. Palakpakan po natin. Nasaan na po ba si Jason? Palakpakan po natin si kapatid na Jason. Pwede po bang magsitayo po tayo lahat? Tayong lahat po. Lahat po tayo nandito kasi nandito po ang Panginoon. Sa lahat ng dako, nandito po ang Panginoon. Pinatayo ko po kayo kasi nandito nga po siya, hindi po ba? So palakpakan po natin siya ng malakas. So, umupo na po tayo. Alam niyo po kasi kanina, nakikinig po ako sa mga nagbabahagi. Naku po, kanina may lumapit na naman po sa akin, nagbahagi daw ako. Iba daw po yung bahagi pag umaga, saka sa gabi. Actually po, hindi po ako nakapagbahagi kaninang umaga kasi po wala ako dito kanina. Pagkatapos ko po kasi mabanyusan, actually po, ito na po yung kasyam na araw ko po. Sa pasyam ko. Huling araw na po. Pero hindi po ito ang huling araw na pupunta ako dito. Kanina po, pagkatapos ko pumabanyusan, ang nangyari po, ayun po, umupo muna ako doon, tapos si Tata Lando po, inilot na po ako. Sabi ni Tata Lando, magaling na, wala na. Kasi nung unang araw ko po dito, naalala ko, latang-lata po kasi ako eh. Ginaganyan ako ni Tata Lando, tinitingnan po ako ng mga child ko na kasama ko, yung taga-Magong Bali. Talagang napapaganyan ako, araya, sakit. Sabi kong ganon, puro lamig. Tapos, yun nga po, nagpaalam ako. Sabi, inanap ko po si Apong Apio, na lolo ko pa po pala, na hindi ko alam, pinsan po pala ng aking lola na nanay po ng aking tatay. Sabi ko kay Lolo Apio, Lolo, uwi muna po ako. Nag-iwan po ako ng ano doon, yung pinapunas ko nga po sa pagbabanyo. Sabi ko, uwi muna po ako, pero kung hindi po ako makabalik mamayang gabi po nandito ako. Panigurado po yun. Habang binabanyusan po ako kanina ni Apong Maria, sabi sa akin, nag-usap po kami, mata sa mata, ano po.
Sabi niya, anak, mapalad ka. Sabi niya, gumaling ka. At yun nga po, sabi ko, lahat naman po talaga mapalad. Ano po? Ngayon, sabi niya sa akin, walang naging adlang. Hindi ko naman po pahihintulutan na magkaroon pa ng adlang. Ano po? Kung noon po natatakot ako, nung mapunta ako sa dakong ito, nawala po lahat ng takot. Salamat sa Panginoon. Ako po hindi sanay magsalita. Kaya po nung unang pagtayo ko dito, ito po kinakabahan ako, inamin ko po yun. Kaya nga po noon, nanginginig pa ako eh. Sabi kong ganun. Pero alam niyo po, tumulo po ang luha ko noon. Tumulo po ang luha ko kasi yung pong himala na ginawa sa akin ng Panginoon. Kaya po napatulo ang luha ko. Galak na galak po ako kasi pinagaling niya po ako. Salamat po sa Diyos. Magbabalik tanaw lang po ako doon sa unang araw na pagpunta ko po dito. Noong nga pong linggo na yon, nakaraang linggo na yon, na-admit nga po ako, hindi po ba? Hindi ko po alam kung sino pa po hindi nakarinig sa akin. Narinig niyo na po ata lahat ako na po. Kasi pangatlo ko na po ito, kota na ako eh. Sobra-sobra pa sa kota. Ngayon hindi na ako tumanggi. Sa totoo lang po, gusto ko talaga mag-share pa. Ayun nga po, inangina ako. Wala nga pong makita ang doktor sa akin. Bakit ako sobrang nanlalamig? Tines po ang dugo ko, tines po ang lahat, protein ko lahat, nahihina. Wala naman daw infection, walang problema, normal lahat. Bakit ako nanginginig? Sobrang lamig ako. Alam niyo po, hindi ko kasi alam na ako pala'y matagal nang kinakalapit ng espiritu para magpunta dito. Yung asawa ko, pairam po ng cellphone. Kasi po meron lang po akong papakita sandali. Ito po talaga nangyari to. Bawal po yung pasensya na po, ano po, ipagpauman ninyo. Doon po kasi, tumitingin kami sa cellphone namin. Tapos po, napunta dun sa, nakita nga po namin ito. Ito po hindi ko napakita sa inyo kasi hindi po talaga ako nagdadala sa cellphone pag pumunta ako dito. Ngayon po, may dala kami cellphone kasi po kasama ko asawa ko, siya po umahawak na cellphone. Sino po to? Apo Conching. Si Jesus. Sino po to? Makikita ko lang po. Jesus Christ, sino po to? Sino po to? Ito po to. In-upload ko po to sa cellphone ko. Divine Mercy, hindi po ba? Alam nyo po, nung ma-upload na to, lagi ko siyang tinitingnan. Pagkatapos po, eto na po, ginawa kong wallpaper, ano po. Pagkatapos po nun, alam nyo po, nung buksan kong Facebook ko, hindi ko po kilala si Apong Conching. Lumitaw po bigla Apong Conching ang kinalugdan. Ako po yung naniniwala. Kaya po ako nandito. Kasi naniniwala ako. Nananalig ako. Apo, nasa inyo po ang Panginoong Yesus. Kaya po pala ako binigyan ng karamdaman. Tama po si Tata Lando na isa sa mga alagad. Ako po'y kinalapit lang ng Espiritu. Noon po, dumadanda lang ako dito. Di si Apo Conching talagang hindi ko pa nakita ng personal. Hindi po kami magkakilala ni Apo Conching. Kaya sabi ko noon pong araw na nagtungo kami dito, pupunta po sana kami talaga dito nung Lunes. Kaya lang wala po ang tita namin na sasamahan ako. Blanco na po ang utak ko kung saan ako napunta. Pero bumalik po ako dito ng Martes. Sabi, luluwas na nga po sana kami, sabi ng tatay ko, luwas na tayo, kaya mo na. O pagkaramdam mo muna ang sarili mo. Hindi po ako luluwas. Sabi ko, punta muna po tayo kay Apong Conching. Hindi ko lang po kilala si Apong Conching. Hindi ko po kilala si Apong Conching talaga. Pag napapadaan po dito ako, nasusulyapan ko po siya. May nangangaral, ang alam ko po, ganun lang. Ang Panginoon po pala,
tatawagin at tatawagin kanya at gagawa siya ng paraan. Ako po nag 200/110 ako sa edad kong 29 anyos. Hindi malaman ng doktor kung saan po nanggagaling ang pagtaas ng presyon ko. Magpa-ultrasound daw po ako. Ang daming request. Ayan po ang asawa ko. Minsan po naguguluhan na ako. Mahal, nagtanong pa ako. May 3-5, may yan. Sabi ko. Pero yung asawa ko, ginugulo ko. Mangutang ka nga ako. Wala talaga kaming pera eh. Kaya po pala binigyan na ako ng 200/110. Tinatawag lang niya ako upang masumpungan siya. Palakpakan po natin ang Diyos. Ay. Alam niyo po, itong dakong ito, ako po'y babalik sa Maynila, kinabukasan, bukas po. Mamimiss ko po ang dakong ito. Panginoong Hesus, salamat po. Kasi, may ginawa po kayong instrumento upang madama namin kayo. Upang marinig namin ang mensahe mo. Salamat po, Panginoon, kaya po Konchi. Alam niyo po, ang dami palang ginawa sa akin yung mala ng Panginoon. I-share ko po, ano po. Huwag po kayong mainip. Baka po mabagot kayo, mainis kayo, magkasala kayo. Sabi po, narinig ko po kaya akong coaching yan. Kaya ako, hindi na ako pwedeng mainis. Bawal akong mainis. Baka magkasala ako. Noong pong bata ako, sabi ng tatay ko, 1 taon at 1 buwan po ako, nalaglag po ako. Taga San Agustin po talaga ako, doon ako pinanganak. Sa barangay San Agustin, buaba po doon po. Yung pong matataas po ang bahay nyo, doon, alam nyo po, kasi nga po binaba. 1 taon at 1 buwan ako, nalaglag po ako doon sa bintana. Bagong panganak po ang nanay ko, doon sa pangalawa kong kapatid, yung nag-iisang babae. Nalaglag nga po ako sa bintana. Yun po yung unang himala sa akin ng Panginoon. 1 taon at 1 buwan ako. Dinala ako sa Mangingilo, tala daw akong pilay. Umuslilan daw po ang ano ko. Malaglag ka sa bintana, ang taas ng mga bahay sa San Agustin, ang taas po ng bahay ng lolo ko. Hindi po ba yung malayan? Wala akong pilay, buhay pa ako. At salamat sa Diyos, ano po. Pangalawa po, pinakwento po ng tatay ko, hindi ko na po natanong kung ilang taon ako, basta bata pa ako. Nagkatigdas po ako. Ngayon, tumubo po yun sa loob ng katawan. Sumagad daw po ang gambuto. Ang sabi ng doktor, ala na, 50-50 na. So, pinauwi na po ako. Sigurado po, yung aking mga magulang, nag-iyakan po yung mga panahon na yon. Alam niyo po, pagbalik daw po nila dun sa kung saan ako nakalagay na kwarto, bigla akong malakas. Yung pong tigdas, ipe po tayo sa Kapampangan, ipe. So, pumasok po sa buong katawan ko, tagos daw po ang gambuto. Tapos po, na maaksidente ako, masunog ako, ang dami po. Sabi kong ganon, na pag muni-muni ko lang po, nung nandito ako, sabi ko, Panginoon, ang dami niyo po palang ginawang himala sa buhay ko. Hindi man lang ako nagpasalamat, salamat sa iyo, Panginoon. Ay, nako. Sabi ko, eto pa po yun. Kaya nga po nung magkasakit ako, tumaas ang presyon ko, lahat-lahat na. Salamat sa Diyos. Ako po, sabi ko, noong pong magkaroon ako ng karamdaman itong uli, wala na po akong ibang ihilingin pa kundi ang gumaling ako. Nakikita ko po kasi yung anak ko magdadalawang taon, yung asawa ko mayroon pang goiter. Kung ano-ano nang naiisip ko. Sa atin pong lahat, ang mga pagsubok po sa buhay, pagsubok lang yan. Pero hindi po natin pwedeng kalimutan ng Panginoon. Alam niyo po, huwag tayong magsawa na humingi ng pasasalamat sa Kanya. Magdasal po tayo, sumampalataya. Ayun po, makatanggap ang kinin po natin. Sabi po ni Apong Konching, magmahalan tayo. Huwag na po tayong bumalik dun sa dati. Ako po, iwinaksi ko na po lahat, isinuko ko na po lahat, at kung mayroon pang hindi, sabi ko nga sa Panginoon, Diyos ko,
Sabi ko kung may naiiwan pa, kayo na po ang bahalang kumuha nun. Ang aking pong Panginoon ay mabuti. Napakabuti niya. Doon lang po sa salitang napakabuti. Tayo po'y gumawa ng mabuti. Huwag po taang sa ating mga sarili. Lalong-lalo na sa kapwa natin. Noong pong nagbasa ako ng Bible, nabasa ko po doon sa dalawang mahalagang utos. Mahalin mo ang iyong Panginoong Diyos, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mahalin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong pagkatao, ng buong kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So ngayon po, matutuwa ang Panginoon. Siyempre, doon po sa pagmamahal natin sa kapwa natin, matutuwa ang Panginoon. Tama po yung mahalala natin ng Panginoon, matutuwa na siya sa atin. Kaya ako, minsan, naisip ko, hindi po ako nakakatulog sa gabi. Pero Panginoon lang po iniisip ko, po. Dati hindi ako nakakatulog kung ano-anong iniisip ko. Sabi nga po ni Apo noon, alam niyo po, nung pagpasok ko doon sa adorasyon, sabi niya dito, magaling ka na anak. Tapos pumasok pa po ako sa adorasyon, nagtanong pa ako, Apo, sabi ko, 200, bakit po tumataas ang presyong ko? Sabi po sa akin ni Apo, wala ka naman sakit eh. Ano ba sabi ng doktor sa'yo? Abdominal ultrasound daw po ako, wala ka naman sakit dito ka, sabi ni Apo. Bakit tumataas po ang presyon ko, Apo? Sabi niya Apo sa akin, ang nervous daw po yung nakakataas ng presyon. So, nervous po pala ako na po. Ay. Tapos, may isa pa po akong natandaan. Sabi po ni Apo, lagok na kayo ng lagok ng gamot kapag may nararamdaman kayo. Hindi ko naalala ang Panginoon. Sa totoo po, tinamaan po ako. Kasi pag alam ko po tumataas ang presyon ko, hinahanap ko po kagad asawa ko. Sabi ko, Joe, yung gamot ko. Iinom po ako ng gamot, pero yung Panginoon, hindi ko po naalala. Nung araw po na pagpunta ko dito, pag uwi namin ng gabi sa Magong Valley, hindi na po ako minom ng gamot. At salamat po sa Panginoon. Mula nung araw na pumunta ako dito, hanggang ngayon pong araw na to, lahat po ng gamot, hindi ko na iniinom yung po mga gamot galing sa doktor. Palakpakan po natin ang Panginoon. Normal na po ang presyon ko, 120/80, ano po. Ay, kay buti ng Ama. Ay dakila niya. Salamat po. Ito po yung share ko na isa pa. Kumakanta po ako minsan ng ABCD. Para akong bata. ABCD, ano po. Kaya lang, bigla pong nagkaroon ng meaning yung ABCD. So, umpisahan ko po. A, Amen, Hallelujah, Amen. Tapos B, Banyos. So, nagpabanyos po ako, ano po. Pero yung Banyos, parang born. Para pong ipinanganak ako muli. So, B na po. Saan na po tayo? C po, ano po? C. So, ano po yung English ni Kristo? Christ. Meron pa pong isang C. Dahil po si Kristo, ayun po, meron pa pong isang C. Ano pa po yung isang C? Pustansya. Si Kristo po, nakakay-kustansya. Ang kinalugdan po. Kaya po ako napapaisip ako. Tapos meron pa po C. Pagkatapos po, D. Ano po yung D? Divine Mercy, ano po? Nabibigyan na po ng kahulugan. Pagkatapos po ng D, E. So, everyone. Bawat isa po sa atin. Pagkatapos po ng E, po, F po. Bawat isa po sa atin na kay Father, na kay Ama. Tapos po ng F, G. So, Father, God. Siya po yung God, no po? Tapos po ng G, po, H po. Ano po yung H? Holy Spirit. Ano pa po? Jesus. Tapos, after na po ng H, I, ako po. Tapos, J. Ano po tag-English po ng H? So, H, Jesus, ako, ay na kay Jesus, na kay Jesus. Pagkatapos po ng J, K, kinalugdan. Sa pong konching ang kinalugdan. Ay, sabi ng Espiritu, tama na. So, hanggang sa K na lang po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Hesus. Salamat po ng marami. Una po sa Panginoon. Pangalawa po, Apo, dahil nasa inyo po ang Kristo. Maraming salamat po. Alam niyo po, sa tuwing kumakanta kayo dito, ako sa totoo lang po, minsan,
Hindi ko maisip, pasensya nga po, nagkaroon naman ako ng Simonitis. Sabi nga po, Simon, may ugali tayo sa Simonitis. Sabi po nung nakaraang misa, ewan ko po kung sino nagsimba sa inyo. Pag kumanta po kayo, pag po nandun na po sa mataas na boses, parang hindi po kasi ako naniniwala na kayo yung boss na yun. Naniniwala po ako, Panginoon. Panginoon, Isus na boss po ng Panginoon yun. Hindi po boss niya pong coaching. Sabi ko, ang taas, kahit ako minsan napapaano ako, hiyuyuko na lang po ako. Mananalangin. Kayo pong lahat, huwag na po kayo magkaroon ng pagdududa na si Apong Jesus ay nakayapong coaching. 12 years na nga po. 12 years na po ba? Meron pa po ako narinig minsan, pasensya na po, medyo mahaba na po. Meron daw po nagbibigay kaya po, hindi ata tinanggap. Tapos dinonate na lang sa kapilya. Ay, siyempre po, ang sinasabi po niya po, siyempre pag tumanggap siya, eh baka po magalit sa kanyang ama. Mawala po sa kanya. Ako po, misa, nagpapasalamat lang, nagdadasal, pero wala sa puso. Nung kalabitin ako ng Panginoon, ninanamnam ko po talaga. Nasa puso ko na. Kaya nga po, sabi ko, salamat. Napunta ako sa dakong ito. Ako po'y naniniwala sa Panginoon. Kaya ako napunta sa dakong ito. Panginoon, ang inihiling ko po, gabayan niyo po si Apong Conching. Na sa gayon po, magtuloy-tuloy po yung pagpupugay namin sa inyo. Sa bawat isa sa atin, isang mensahe po. Ito po, narinig ko kaya Apong Conching na hindi po mawawala sa isip ko. Tayo po'y manalangin, sumampalataya, tumanggap ang kinin natin. Pagkatapos po nun, isang bagay pa po, gumawa pa tayo mabuti. Ano po? Nang hindi tayo madaig ng kasamaan. Lagi pong kabutihan. So ngayon po, tatapusin ko po sa isang pasasalamat. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Apong Conching. Maraming salamat po sa inyong mga alagad. Salamat po sa mga choir. Salamat po sa mga caps. Hindi po ito ang uling pagkikita natin. Ito po ay simula pa lang. At habang nabubuhay ako, walang hanggang pasasalamatan ko ang Panginoon at pupurihin ko siya. Salamat po. Hello? Ayun. Akala ko naubusan na yung mic eh. Maraming salamat, kapatid na Jason. Ano ho ba ang susunod sa letter L? Alam niyo ho ba ang susunod sa letter L? Letter L po, yung mga elementary dyan, yung mga elementary. Letter M, di ba? Letter M. O ano ho ba pag letter M? Mother Marisa, ang huli po magbabahagi. Palakpakan po natin. Salamat sa iyo, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Kapatid na Jason po ba yun? Sobrang galak po ang puso po namin. Ina-appreciate po namin yung pagtanggap niyo po sa Diyos sa pamagitan ng ating mahal na Apo Conching bilang kami mga alagad at mga tagasunod sapagkat ituloy-tuloy mo lang, anak. Kahit hindi ka makatulog, magdamag, maghapon magdamag, kasama mo lang ang Panginoon. Hindi ka maha-high blood. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, napakahalaga po ang pagbabahagi ninyong mga tagasunod. Sapagkat kami po bilang mga alagad, sa amin po ay hindi na po bago yung aming mga naririnig. Subalit, sobrang galak ang aming puso sapagkat alam po namin na ang pinahahayag po namin sa gitnang ito ay hindi pawang kasinungalingan, kundi katotohanan sapagkat mismo kayo,
nakasisilay, nakadadama, at tumanggap na ang buhay na Diyos ay nananahan sa ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kukunin ko lang po itong karampot na oras na ito na pasalamatan kayong lahat kung paano po ang pagbabahagi ng ating Mami Beth kahapon na pinanawagan po niyang idulog ang bansang Singapore at sa pamamagitan po ng mahal na Apo nung lumuwal po siya ay pinatunayan na kung ang bundok ay kayang tibaghin at ang lahat ay kayang gawin ng ating Panginoon, ano pa kaya yung ganung kaganapan? Alam niyo po, sobrang galak ang puso ko sapagkat kanina lang po habang nagpapakarwas po kami, nakatingala po ako sa langit, hinihintay po namin yung pagkatapos ng karwas. Alam niyo po, nasa maliit na kubo lang kami, nakatulog pa ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po kapayapa, sabi ko sa mga kasama ko, kaya kapatid na Marie, nakatulog ako, pinahimbing ako ng Panginoon. Subalit pagmulat ng aking mata, tumingala ako sa langit, nakita ko po yung mukha ng aking anak. At pagbukas ko ng cellphone, kukumustahin ko po siya, kaagad may text po siya na, Mama, maraming salamat kay Divine Mercy, sa inyong lahat, sa inyong pagdulog, almost normal na dito sa Singapore. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit hindi ko po matutulan ang puso ko sa pagpapahayag ng katotohanan? Sapagkat sa aking pagninilay po, napakahalaga po yung malalim na relasyon sa Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat kung ang pakikipagrelasyon po natin sa ating Panginoon ay tapat at totoo, na inaari mo siyang tunay na ama, tunay na kapatid, tunay na kabiyak ng puso o sino man, kung paano niyo ituturing ang ating Panginoon, magagawa po niya ang lahat ng bagay para sa ating lahat. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, sabi ko nga po, sa bawat oras, sa bawat araw, gusto ko lang iwanan sa inyo yung pahayag na ito na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, madali lang po, maikli lang po kaming dumulog, subalit yung pakikipagniig po ang matagal sa amin. Amen po ba yun? Sapagkat bilang mga alagad, hindi mo pagdakakarakara kaya sa unang buhay, kapag dumulog ka, tapos na. Ngayon po bilang alagad, ewan ko po sa mga kapatid kong alagad, pero alam ko nagaganap din po sa kanila, pagkatapos ng dulog, maikli man yan, umahaba, may pagninilay pa, may reflection pa, na para lalong umigting yung pananabik mo sa Diyos, na kung paano siya nangungusap sa'yo, para tuwirang ang isip at puso mo ay sa Kanya. At ito lang po yung aking narinig na kailan lang na binahagi po niya, na sabi ko nga po sa inyo, napakahalaga po ang pagninilay. Na mismo ako sa sarili ko ay nais ko pong tukdin kung ano yung alituntunin ng ating Panginoon sa abot ng aking makakaya at sa Kanyang kalooban. Noong isang gabi po ay habang nakikipagniig po ako sa ating Panginoon at sabi ko nga po yung mga kapatid ko pong alagad na hinuhugutan din po namin ng lakas kapag nagpapatotoo po sila, napakahalaga po yun. Yung pagpapatotoo po ng kapwa alagad at kayo po mga tagasunod. Ito po ang tinuran sa akin ng Ama, Anak, sino nga ang magsasambit na kayong mga lingkod ay kahabag-habag? Maaaring sambitin ng mga kapwa nila lang na kahabag-habag kayo sapagkat wala ka silang nasisilayan na kahit na anumang material na nakakamtan nyo na mula sa Kanya. Ibig sabihin, ang kategorya ng tao, kapag sinabing pinagpala ka ng Diyos, ang alam ng mga tao, lahat abundant ka, materially, amen po ba yun? Subalit ang hindi po nila nakikita, abundant ka spiritually. Buhay po ba ang Diyos? At doon po sa kaganapan po na yun, doon ko po ako lalo higit na lumalim nagalak ang puso ko, na ito po ang pahayag ng ating Panginoon, Anak, bakit nga ba hindi matanto ng mga nilalang kung paano akong tumutupad sa kanilang buhay? Kaya bilang kayo mga lingkod, na tumatalima sa aking kalooban, hindi nyo dapat ikalumbay kung wala kayong nakakamtan na kahit na anong bagay na material na masisilayan ng kapwa nyo nilalang. Bagkos, sa bawat araw ay damhin mo na ako sa pagtupad mo, sa pagtupad ng sino man, maging sino man po sa inyo, tayong lahat po, kaparte po natin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Paano po siya nagiging kaparte? Alam niyo po, tinanong ko sa Kanya, Ama, oo nga, paano nga, maaring sambitin ng mga tao na paano ka nagiging kaparte samantalang ang hindi nakakakilala sa'yo, lahat na nakakamtan nila, akala lang galing sa sarili nilang lakas, galing sa sarili nilang talino, galing sa sarili nilang kaalaman. Yun ang alam ng tao, subalit hindi po pala. Yun po pala yung parte ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya hindi mo siya maaring itsapwera. Bakit po? Ano lang po yung nararamdaman natin bilang tao? Nasasaktan tayo,
napapagal ang katawan natin. Kapag pinindot natin yung laman natin, mararamdaman natin masakit. Yun lang po yung nararamdaman natin. Subalit ang parte ng Diyos sa ating buhay, ano? Ang karunungan niya, ang buhay na pahiram sa atin, ang lakas at kalusugan na pinahiram niya sa atin para magawa po natin lahat ng bagay dito sa mundo na naaayon din para sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya walang dahilan, mga kapatid, para pagdamutan natin ng Diyos. Amen? Doon pa lang po sa punto na yon, lalo po akong nag-umbigting na kapag nag-uusap po kami ng mahal na Apo, sadya pong naroon po yung pagpupuri namin sa Ama na walang nakababatid kung paano kami nagagalak. Doon sa kaukulang parte ng Diyos sa aming buhay, lalo sa ating mahal na Apo Kunching, at pinupuri ko po ang ating Ama, sapagkat sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, kahit sa tuwina sinasambit po ng banal na Espiritu na maraming pinagkalooban sa iba't ibang dako ng bansa. Oo nga, marami, naririnig natin sa telebisyon, maririnig natin sa radyo, subalit sa dakong ito, personal po natin nakakaniig ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ang pinakamaganda po, kapag tayo po'y puspos na tumanggap sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang katauhan, nahahawakan, nahahagkan, nayayapos. At kung may gusto kang itanong, may itatanong mo pa at maaaring sagutin ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun po ang paanyaya sa dakong ito. Nasabi ko nga po, sa internet, maraming mga nakatala na mga mahuhusay na nagbibigay ng mga mensahe. Subalit subaybayan niyo po ang mensahe ng mga kapatirang Divine Mercy na puspos sa Espiritu, higit lalo ating mahal na Apo Kunching. At sa pamamagitan ng mga mensahe po na yun, kung inyo pong mapagtatanto, patawad po kung may masasakitan man. Subalit kung kayo po ay marunong magsuri, sa puso nyo lang mararamdaman nyo po yung totoong gumagamit ng Diyos na gumagawa siya ukol sa Diyos o may gumagamit ang salita ng Diyos, subalit hindi niya ginagawa sa kanyang sarili. Buhay po ba ang Diyos? Kaya maaaliw po kayo na basahin, lalo po yung mga post po ng mga alagad at ang mahal na Apo. Kapag binasa nyo po sa internet, yun po ang pagtuunan nyo po ng pansin. Bigyan nyo po ng kaukulan yon na ma-compile sa inyong buhay yung mga message po nila. Kaya sa bawat araw po, ito lang po iwanan ko po sa inyo, ang ating Panginoon ay tuwira na nakikipagrelasyon sa ating lahat. Na hindi na tayo mahihirapan pa kung saan siya hanapin. Amen po ba yun? Sa dakong ito, ang ating Panginoon ay hindi nyo masisilayang bumababa, subalit gumaganap sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Muli, magandang umaga sa gabing ito. Maraming salamat, Mother. Announcement lang po. This coming Wednesday, meron pong gaganapin na misa dito po sa Dambana. 5 o'clock daw po mag-start. Kaya po yung mga umaate ng misa at umaate ng gawain, ay pumunta po tayo ng mas maaga para po masimulan natin yung misa. Okay po ba? So, tayo po ay tumayo at dasalin po natin